Thank you. And please down. Salamat kay Secretary Alcala. Naalala po niya yung minamahal niya. Assistant Secretary Edelberto de Luna, Excellencies of the Diplomatic Corps, Senator Kiko Pangilinan, members of the House of Representatives, local government officials, awardees of the 2011 Gawad Saka Outstanding Achievers in Agriculture and Fisheries, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maayong hapon sa tanan. Di ko naintindihan po yung speech, pero palagi ko naintindihan ko yung buod ng speech, kaya daghang salamat. Mamaya ho ipapaliwanag si Senator Pangilinan sa akin yung hindi ko naintindihan parte. Dahil si Secretary Alcala po ay linguist. Basta Tagalog naintindihan niya. Sa totoo lang po, no? Hindi lahat po ng awards hinihingi yung ating presensya, hindi ko tinatanggap lahat. Lalo na po pag nakita ko yung ibang awarded, may kaduda-duda. Pag nagduda ho ako, pasensya na lang tayo. Papadala ko na lang po iba. Hindi ko talaga kaya mag-attend dyan. Hindi ko kayang iabot yung award na sabihin, congratulations, pero sa loob ko, totoo kaya dapat i-award ng itong taong to. Pero dito po, talaga nagmamadali tayong dumating dahil sigurado po, Jack, ang ating mga awardee ay talagang huwaran na dapat gayahin ng sambayan ng Pilipino. Noong nakarang Biyernes po, and I apologize to the diplomatic community, noong Biyernes po naganap ang Urban Poor Solidarity Week kung saan tinalakay ang mga suliranin kinakaharap ng mga maralitang tagalunsod at mga paraan ng pagtugon dito. Marahil napakagandang pagkakataon nga po nitong pagtitipon natin ngayon. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng mga taga-nayon. Ipinagpupugay naman natin ang halaga ng mga lalawigan. Patunay po ito sa malawak na oportunidad na maaaring matamasa sa labas ng lungsod. Patunay po ito ng kabuhayang ibubunga ng agrikultura kung didiligan natin ito ng pawis at pagkilala. Taos-puso ko pong binabati ang mga tumanggap ng ating Gawad Saka ngayong taon na nagpamalas sa kanilang katangi-tanging sipag at husay sa pagpapaunlad ng sektor ng pambansang sakahan at pangisdaan. Naway patuloy kayong magpabalas at magbahagi ng inyong mayamang kaalaman na malaki ang naiaambag sa pambansang kaunlaran. Nag-uugat sa inyong mga sakripisyo at dedikasyon sa trabaho, hindi lamang ang pagkaing inahain ninyo sa sariling mesa, kundi pati na rin ang sa marami pang pamilyang Pilipino. Hari nawa po, sa patuloy ninyong pagpapaunlad sa inyong sektor, marami pang mga Pilipino ang mahihikayat na mamuhunan sa agrikultura at lalo pang titibay ang sektor upang tulad ng lagi natin sinasabi, ang isasaing na bigas ni Juan de la Cruz, dito ipupunla, dito aanihin, dito bibilhin. Saludo ako sa galing, tiyaga at diskarte ng ating magsasaka at mangingisda. Tinitiisin niyo ang init at lamig sa pagkayod upang magkaroon ng masaganang ani at upang matustusan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Bumabangon kayong muli sa kabila ng mga paghagupit ng bagyo o pagsalot ng peste sa pananim at mga alagang hayop. Kaya naman, hindi na nga po nakakapagtakang sa inyong pakikiisa at pagsusumikap, lumago na mahigit 4% ang produksyon ng agrikultura sa unang 9 na buwan ng 2011. Nagpapasalamat din po tayo sa mahusay na pamumuno ni Secretary Prosi Alcala na kasanggan ng ating mga magsasaka, mangingisda at lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kaunlaran sa ating agrikultura. Kumpiyansa po tayo, natuto pa rin ni Secretary Prosi ang pangako nitong rice self-sufficiency sa 2012. Tama ba yun, Prosi? Natawa, 2013 pala, 2013. Pero kung darating sa 2012, talaga namang papakilala na kita kay sino ba gusto makilala, Prosi? Siguro pwede ko pakiusapan si Venus na idol mo. At sa mabubuting balitang inireport niya sa atin, hindi na rin po imposible na sa mga susunod na taon, baka tayo na ang magluwas ng palay sa ibang bansa. Sana, Prosi, tayo pa nakaupo pag tayo naging exporter na. Naitala po natin ang 9% pagtaas sa ating crop production
mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, kumpara sa parehong mga buwan noong 2010. Umabot po sa 10.75 milyong metriko tonelada ang ani nating palay sa unang tatlong quarter ng 2011. Mas mataas ng 16% kumpara sa produksyon ng kaparehong panahon noong 2010. At doon po'y maraming salamat na po. 16% rin ang itinaas ng ani ng mais mula 4.7 milyong metrikong tonelada ay umabot ito sa 5.5 milyong metrikong tonelada sa unang tatlong quarter ng taong ito kumpara sa 2010. Kaya naman po si Governor Boji talagang nakangiti at lalong buwabata. Nakakamit po natin ang mga paglagong ito sa kabila ng mga humagupit sa atin na mga bagyo. Bunga po ito sa ating puspusang paghahanda at mabilis nating pagtugon sa panahon ng kalamidad. Naglaan tayo ng inisal na pondong mahigit sa 300 milyong piso upang matulungan ang mga binagyong magsasaka at mabawi ang nasalantang ani ng palay sa gitnang Luzon dahil sa bagyong Pedring at Kel. Mula sa pagpapatupad ng Quick Turnaround Scheme o third cropping hanggang sa pagsasaayos ng irigasyon. Hindi rin naman po nagpahuli dito ang produksyon natin sa livestock at poultry sector na nagpamalas rin ng paglago sa unang 9 na buwan ng 2011 kung ihahambing noong 2010. Hindi po ba't nagbubunga na rin na ang ipinupunla nating pagkilala sa agrikultura nitong nakarang 1.5 taon? Di po ba't malinaw na halimbawa ang inyong sektor na basta't gawin lang natin kung ano ang dapat? Ibig sabihin po nun, walang nakawan, walang dayaan, walang gulangan, ay siguradong may magandang maidudulot ito. Malinaw ang ating hangarin. Pangmatagalang kaunlaran kung saan walang sino man ang maiiwan. Mananatili pong prioridad ng gobyerno ang pagpapalakas sa agrikultura na alam nating manganganak naman ng pagsulong ng kalakhang ekonomiya sa kaunlaran, sa kanayunan. Isinusulong na po natin ang Farm to Plate strategy kung saan pinabibilis natin at pinauhusay ang sistema sa paghahatid ng serbisyo mula sa sakan at pangisdaan hanggang sa hapagkainan ng ating mga kababayan. Kakibat ng estratehiyang ito ang mga pagsasanay ukol sa good agricultural practices, food safety at iba pang teknolohiya upang mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda. Tuloy-tuloy na ang pagsasayos ng ating foreign trade policies at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang masigurong ang mga produktong iniluluwas natin ay kaya ring mamayagpag sa pandaigdigang merkado. Paigtingin din po natin ang pagmamatsyag laban sa mga pangunahing sakit na sumasalanta sa mga pananim at mga alagang hayop. Para naman sa climate change mitigation at adaptation, lilikha na po tayo ng buffer stock na dekalidad ng mga binhi. Magsasagawa ng panliliksik ukol sa climate resilient seeds at rainwater harvesting. At itataguyod din natin ang organic farming at balanced fertilization. Naglalagay po tayo ng matibay na pundasyon upang lalo pang yumabong ang sektor ng agrikultura. Simple lang po ang ating batayang prinsipyo. Kung may gawin kang mabuti, tiyak na mabuti rin ang balik sa iyo. Kung gumising ka na madaling araw upang pumalaot, uuwi ka sa isang hapag na sagana ang nakahain. Kung magbanat ka ng buto at kumayod kalabaw buong araw, titiyakin ng gobyerno na may sapat kang suporta upang makaangat ka sa buhay. Di po ba't iyan lamang ang makatarungan? Katuwang ng ating masisipag na magsasaka at mangingisda, ipinupunla na rin natin ang magandang kinabukasan ng nakakarami nating kababayan. Katumbas ng pagsugpo natin sa mga pesting sumisira sa mga pananim. Nilalabanan natin ang katiwalaang sumasalanta sa kaban ng bayan. Katumbas ng pagtanim ng magagandang binhi sa ating mga sakahan, nagpupunla din po tayo ng makabuluhang pagbabago sa bansa. Muli, binabati ko ang mga ginawa natin ngayon. Patuloy tayong magsikap para sa lalo pang pagginhawa ng ating pong mga kababayan. Naway pamarisan kayo ng mas marami nating mga kababayan at tuloy-tuloy po nating iarangkada ang asenso ng ating pong minamahal na bansa. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat.